Santiago chapter 2. Yan, Santiago chapter 2 or sa English James chapter 2. Magkabasa po tayo mula verse 1 hanggang 13. Medyo mahaba pero malaman. Amen po ba? Ulitin ko. Santiago chapter 2 verse 1 hanggang 13. Yan. Sige po, sabayan niyo po ako sa pagbabasa. Ito po ang sinasabi. Mga kapatid ko, bilang ang mga mananampalataya kay Jesucristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may mga singsing na ginto at nakadamit ng magara, at dumating din doon ang isang dukha na gusgusin ng damit, at inaasikaso ninyong mabuti ang nakadamit ng magara at sinasabi sa kanya, dito kayo maupo, at sinabi naman ninyo sa mahirap, tumayo ka na lang dyan, o kaya sa sahig ka na lang umupo, nagtatangi na kayo at tumahaptol ng mali. Mga kapatid kong minamahal, makinig kayong mabuti. Hindi ba't pinili ng Diyos ang may hirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya? Ngunit hinahamak ninyo ang may hirap. Hindi ba't ang mayayaman ang umaapi sa inyo at sila ang kumakaladkad sa inyo sa hukuman? Hindi ba't sila rin ang lumalain sa marangal na pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos? Mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang utos ng Diyos na ating hari. Ayon sa kasulatan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung nagtatangi kayo ng tao, kayo'y nagkakasala. At patay sa kautusan, dapat kayong parusahan. Ang lumalabag sa isang utos, kahit tumutupad sa iba, ay lumalabag sa buong kautusan. Sapagkat ang Diyos na ang nagsabing huwag kang mangangalunya, ay siya rin nagsabing huwag kang papatay. Kung hindi ka naman nangangalunya, ngunit pumapatay ka naman, nilalabag mo pa rin ang kautusan. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong pagkilos at pananalita, sapagkat hahatulan kayo sa kautusang nagpapalaya sa inyo. Walang awang kahatulan ang di marunong maawa, ngunit mangingibabaw ang awa sa paghatol. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa iyong salita sa umagang ito. Alam po namin, Lord, na ito ang patuloy na magpapalakas sa bawat isa sa amin, lalo Panginoon sa aming paglakad bilang mga anak mo. Dalangin po namin, Lord, buksan mo ang aming puso, ang aming buhay, na matanggap namin, Lord, ang mensahe mo para sa bawat isa sa umagang ito. Gawin mo, Lord God, na matabang lupa ang aming mga puso na mapagtataniman ng iyong salita, Lord God, tulad ng isang buto, Panginoon. Lord, amin itong ingatan at pahalagahan na sa lahat ng aming maririnig sa umagang ito, Lord, tatanggapin namin ang buong buo. Banal na Espiritu Santo, ikaw po ang kumilos at magturo sa bawat isa, gamitin mo ang iyong abang lingkod. Salamat po sa iyong lahat ng papurit parangal. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan natin ang Panginoon bago tayo maupo. Ay, palakpakan na sa Lord. Ayan. Praise God. Nagkalmusal ba? Sige, medyo-medyo lang. Pero hayaan po natin palakasin tayo ng salita ng Lord sa umagang ito. Hallelujah. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay, ang pamagat po ay favoritism forbidden. Ayan. Sabi, pinagbabawal ang pagtatangi. Ayan. Pagtatangi. Sino po rito ang nakakalam ng word na favoritism? Sino rito yung may angal about favoritism? Kasi sinabi mo, hindi ako paborito. Na, si Karen po. Sino? Si Gina. Gina kasi paborito na si Karen. Akala niya paborito si Gina, pero si Karen siya. Pero sa huli sinabi niya, para sa paborito ko niya po, sino daw? Si Karen. No? So sabi nga, sa isang pamilya na may mga anak, kadalasan nagiging ugat ng selosan ay yung dahil meron daw mga paborito. Favorito yun. Paborito. May favoritism. Sabi, si tatay, paborito pag babaeng anak. Si nanay, paborito kapag lalaki. Na, sabi nga, sa pamilya namin, lagi ako napagbibintangan ng mga anak ko. Na paborito ko daw si Rian. Eh, pag tinanong mo sila, kasi pag si Rian daw, dati daw si Jadid si Dari, pag pinutusan ko hindi sumunod, may kurot daw agad. Pero si Rian, isa, dalawa, tatlo, wala daw kurot.
Tapos nagbibiroan kami pag sinabi ko, Rian, ang kulit mo, wala kang lambing bukas. Sabi sa akin ng mga kapatid, bumili na yan sila. So, pero pinapaalam ko naman sa kanila na hindi ko paborito si Rian. Ang sabi ko lang kasi mahalaga na si Rian dahil babae siya, maranasan niya yung pag-ibig sa loob ng pamilya. Amen? Kasi pag hindi niya naranasan sa amin, sa aking tatay niya, sa mga kuya niya, ang tendency maghanap agad niya ng pag-ibig sa labas. Amen? Diba? Ayun ang katotohanan. Pero pinapaalam ko sa kanila na hindi ko paborito kasi walang ayaw nila maniwala. Pero sabi nga, no, ang pagpapakita doon ng pagtatagi, kasi sa Tagalog pala pagtatagi ng favoritism, ito ay makikita hindi lang sa pamilya. Minsan nangyayari din ito sa trabaho. Diba? Ikaw, pasok ka ng pasok, wala kang absent, pero yung kasama mong nalilate, yun pa rin yung na-promote. Yan, no? Tapos sa school, taas ka ng taas ng kamay, pero ang nakikita yung isang kaklase mo. Diba? Sabi nga sa mga magkakaibigan din, nagaganap din, na kapag, sabi nga no, pag siya, may oras ka, sasabihin, pag sa akin, wala. Magkakaibigan, hindi magkakaibigan. Yeah, magkakaibigan lang. Pero no, ayon kay James, sa binasa natin, nangyayari din pala yung pagtatanging sa loob ng iglesia. Yan. Yung masasabi mong, kada linggo, okay lang siya lang yung makita ko, itong isa kahit wala. Okay lang. No? Ganun ba rito? Wala. Tignan natin. Ayan. So, pagtatangi. Ano nga ba yung sinasabing favoritism or, in other words, bias? Ayan, bias ano? Sabi nga, it is the practice of showing special treatment. Oh, special treatment, pag pumasok siya, nagbibless ka, pero pag yung isa, ayaw mo. Ano? Yung isa, babatingin mo, yung isa, okay lang. So, special treatment, preference. Pag sinabing special preference, parang tinitingnan mo yung estado ng buhay. Kung parang mas bata sa akin to, kahit di ko ito pansinin, dapat ako yung pansinin nito. Parang ganun, ano? Parang halimbawa si pastor ako, dapat unahin niyo mabatiin, ha? No? Parang ganun. Hindi ako unang babati sa inyo, parang ganun, ano? So, okay, favor to one person or group over others. Amen? Sino nakaka-relate? Mukhang meron tayong issue sa favoritism dito. Hindi ba kayo paborito ng mga magulang niyo? Ay, sige, pag-usapan natin yan. So, kasi sabi nga rito, kadalasan daw yung favoritism, nagkakaroon ng favor sa isang tao na wala naman talagang valid reason. Kumbaga parang gusto lang kasi paborito nga. Kapag siya nag-request, bigay. Pero pag ikaw nag-request, bukas na lang. Ayan. Ang sakit no? Ayan. So sabi nga, it is providing privileges or advantage over others. So, tingnan natin ngayon, ang favoritism naman in church settings ayon kay James. Tingnan natin. Okay doon po ba? Kadalasan, sa panahon nila, sa panahon ng mga Hudyo noong time na yun, napakahalaga sa kanila ng estado sa buhay. Amen. Kaya nga, ang naging example dito ni James, yung mayaman at ang mahirap. Ano daw nangyari? Kapag meron daw, pumasok, sabihin natin maraming bling-bling. Alam niyo yung bling-bling? Yung may alahas, may tapos maganda ang pananamit, mabango, naka-Calvin Klein. Ayan. Ano yung Calvin Klein? Damit ata yun. Pero may mabango yun, di ba? Ano ba yung pinakamabangong alam nyo? Napabango? Johnson. Aficionado. Ayan, nung pumasok daw, bango. Dapat to, nakaupo to sa harap. Ayan, sabi, halimbawa si Francis pinaka-pogi dito eh. Pumasok, uy, Mr. Pilipinas lang din pa yan sa San Jose. Dito natin yan sa harap. Ay, hello po. Napanood po kita eh. Talagang tuwan-tuwa ako, nakita kita naka-swimsuit pa yan eh. Naka-swimsuit? Sabi, dito kami po sa harap. Ayan. Kasi mo yun, kasunod niya si Renzi. Renzi, pati tayo ha. Matawa kahit nakatalikod eh. Di, pinaupo si Francis. Kasi mo, sumunod si Renzi. Ang nangyari ngayon, parang dahil si Renzi ay hindi Mr. Pilipinas,
Tapos parang medyo, alam naman na natin, wag na natin sabihin. No? Sinabi, very sin, magpatay ka na lang muna dyan sa likod, tsaka muna. Kawawa naman. Kawawa naman, ano? So, pakikita natin dun yung discrimination na tinatawag. Yes. Amen? So, alam niyo po ba na minsan nagagawa natin nang hindi natin namamalayan? Amen. Amen po ba? May dumating dalawa. Pero yung isa, ang grabe ang ano mo. Pero yung isa, dumiretso na lang umupo. Ayun pala yung isa, kailangan niya pala ng hug. Pero hindi natin na-hug. Kasi mas bigay tayo ng pansin dun sa paborito natin. Amen po ba? Ang sakit, di ba? Mahirap dun sa parte ng tao na yun. Sabi nga po, dito, yung rich man, binigyan ng special treatment, ng special attention, at binigyan ng good seat, ng pinakamainam na upuan. At sa mahirap naman, akalain mo yun, pinatayo lang, at sabi, kung uupo ka, sige, umupo ka na lang sa sahig, dito ka sa may paanan ko. So, anong trato sa kanya? Sa iglesia, hindi po dapat nangyayari yan. Amen po ba? Pag-usapan pa natin, sa panahon natin ngayon, ito naman ngayon na nagiging favoritism, church setting. No, hindi ko naman sinasabing meron dito. Ito ay tatalakayin natin para maging aware tayo at hindi natin magawa. Amen po ba? At hindi naman din natin i-condemn ang ibang church. Amen po ba? Dahil wala namang perfectong church. Pero ang kailangan lang natututong church. Amen? So ngayon, sa panahon ngayon, alam niyo ba na nagkakaroon din ng discrimination or ng favoritism sa panahon po sa estado na meron nakapagtapos ng kolehiyo at meron namang hindi nakagraduate. Amen? Ay, dapat yan ilagay sa leadership kasi graduate yan, MA yan, doctorate yan. Ito ako ilagay sa leadership kasi hindi nga nakapag-grade 6 yan. Amen? No, amen. At sinabi rin na sa may magandang trabaho at sweldo, ay grabe, bigyan mo ano yan. Faithful giver yan. Diba sabihin, 5,000 yan kada anong binibigay niya. Ay si sister, grabe. 10 pesos lang kada ano. Na? Kuripot na sabi ni bro. Diba? Ay maganda sa heart din yan. Naglilibre yan. Ito, nagpapalibre. Pero titignan natin, sa giving ba, porket malaki, tapat na? Kapag maliit, hindi na tapat? So, pero nangyayari. Kaya nga sabi ko, nag-usap din kami ni Ate Julian dati. Hindi ko banggitin ko sa aking church. Nangyayari, meron silang ano, yung tinatawag nilang, ano yun ha? Titers Jubilee, o kaya yung mga, nire-celebrate sila noong top 10. Ranking top 10. Sabi ko, parang maganda yan. Kaso nga lang hindi mo alam kung sino tapat yan. Amen? Sabi ko, mas maganda lang kung magkakaroon ka ng Titers Jubilee, lahatin mo. Kahit nakikita mong 5 piso lang yan kada linggo, kasi 50 pesos lang talaga yung kinikita niya. Amen po ba? Kesa sa kumikita ng 100,000, pero ang binibigay 5,000. Kasi ang 10% ng 100,000 ilan? 10,000. So, hindi dapat ganun. Kasi, ano na lang yung mararamdaman nung nagbibigay ng maliit, sasabihin niya hindi pala sapat kahit nagtatapat ako. Saan naman ng umaga na ito, Pastor? Ayan, ano? At nagkakaroon naman ngayon ng pride at maling kaisipan na kahit pala hindi tapat, basta malaki, okay na. Amen po ba? Check. Sabi ano? So, ano pang iba? Sabi nga doon, sa estado ng buhay, minsan, nagkakaroon din tayo ng discrimination kapag may pumasok dito na, teka lang, anong estado ng buhay niyan? Parang live-in lang yan, ha? Dapat hindi tayo nagkaroon ng mga live-in dito. Eh, dito, okay ito kasi kasal to. Ay, pamilya nito, sira. Ito, okay ito. Amen o amen? Amen. Di ba nangyayari? Wala yan dito. Amen? Alam niyo po, sa iglesia, sa church, walang perfecto. Amen po ba? Kaya tayo lumalapit dito dahil meron tayong perfectong Diyos. Pero, ano nangyayari po sa atin sa mga tao, nagkakaroon tayo ng pagtatangi. At yun po ang dapat mawala sa atin. Amen po ba?
So ngayong umaga, pag-usapan natin, ano nga ba ang nagiging hindi magandang epekto ng tinatawag na favoritism. Pwede natin itong i-apply dito sa church, pwede natin i-apply sa pamilya, sa trabaho. Amen po ba? Alam mo po ba, kapag mayroong favoritism, nag-lead ito sa tinatawag na unfairness. Amen. Ibig sabihin, hindi ka nagiging patas. Yes. Amen? Amen. Mahirap po pag hindi ka naging patas. Merong sumasaya at merong sumasama ang loob. Merong nabibigyan ng tamang hustisya at meron namang hindi nabibigyan ng hustisya. Amen po ba? Kaya nga bigyan ko kayo ng example. Sino yung nakakatanda dito ng yung nasa korte? Ano yung ano doon? Ano yung babae na nakaganon? Anong meron sa mata niya? Kapiring na rin po. Naka-piring, blindfold. Bakit kaya? At meron timbangan, di ba? Bakit kaya? Sa tingin niyo? Para Yun. wala siyang titi. Parang hindi niya makita kung sino yung favorite niya. Na, mayaman to. Ito lang. Kaya sabihin niya, mas nakakaawa to. Ito ako. Diba? Kaya siya naka-blindfold at may timbangan, ibig sabihin, kaya ang hustisya ang tumimbang, hindi ang emotion o nakikita niya. Amen. Amen po ba? Sa ating mga mananampalataya, hindi naman sinabi mag-blindfold tayo. Pero ang sinasabi ito, magkaroon tayo ng mata na dapat fair sa lahat. Amen po ba? Amen. Pangalawa, kapag mayroong favoritism, nangyayari din yung inequality. Yan ang pagsabang inequality, hindi nagiging equal sa paningin mo ang lahat. Kaya nga minsan nakakaroon ng ng deceiving eh. Nagdideceive tayo. 10 taon ng Kristiyano. Ito, bago pa lang. Akala natin mas malalim yung 10 taon. 10 taon na yan. Di ba? Pero nangyayari pala, mas malalim pa yung 1 taon kaysa sa 10 taon. Amen. So, hindi tayo titingin doon sa bagay na yun. Pangalawa, lagi natin tandaan kapag may favoritism, nagkakaroon ng negative consequences. Pag sinabing negative consequences, hindi magandang resulta. Amen. Amen po ba? Mga magulang, amen? Amen. Mga kapatid, kala nyo ha, magulang, meron din kayong mga paborito, pero na sila, isa lang kapatid niya. Paborito ako ni Liz. So sa mga maraming kapatid, huwag din tayo magkaroon ng favoritism. Amen? Kahit na minsan parang sabi natin, wala. Kaso meron. Ano, kasi malalaman mo kung sino yung lagi mong kinikilingan. Kaya nga, ngayon panawalawain si Mike Enriquez, kahit patay na siya, sabi niya, tagapagbalita daw, 24 oras, walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Servisyon totoo lamang. So, pati sa pagbabalita, dapat hindi bias. Then, pang-apat, kapag may favoritism, alam mo ba na nawawala rin yung trust? Nawawala yung trust. Ay, ayoko na. May paborito naman yan eh. Hindi na ako magtitiwala kasi hindi naman ako ang pipiliin niya. Hindi naman ako pinagkakatiwalaan niya. Amen? Then next, it demoralize a person. Pag sinabing demoralize, bumababa po yung pagtingin ng tao sa sarili niya. Lalo na sa mga may anak, sa mga tawag doon sa magkakapatid, kung may paborito ka, lagi mo nakikita lang yung isa nag-excel, hindi mo nakikita. Para sabihin niya, hindi naman mahalaga yung ginagawa ko. Ba't ko pa itutuloy? Amen. Buti sana kung strong yung personality ng bata. Na sige, tuloy lang ako hanggang makita ako. Kaso lang kadalasan sa panahon ngayon, wala nang ganun. Kapag di napansin, ito po sa Facebook. Di ba? Kasi napaka-fragile ng puso ng mga kabataan ngayon. Kaya napakahirap na merong favoritism. Amen po ba? At pangalaw, sunod po, it create toxic environment. Sa church, kapag merong favoritism dito, dyan yung makikita, may grupo-grupo. Which is, salamat sa Lord, wala dito. No, nakikita ko, dito lang kayo. Ay, nag-iisa doon, dito, meron din dito. Hindi, ano? Huwag po sana mangyari sa atin yan. Huwag tayo magkaroon ng toxic environment na merong isang atin dito, gusto niya pagtapos ng service, uwi agad. Kasi sabi niya, wala naman akong friendship doon. Hindi, pagtapos ng service, gusto niya mag-stay kasi sabi niya, masaya din. Gano'n lang ang ka-fellowship. Amen po, nagkakape ako. Hindi ako nagkakape mag-isa. Amen po ba?
Ayan. Then, alam niyo po ba, kapag may favoritism, naghihinder din ito ng growth and development. Amen? Imbis na lumalago tayo dito sa iglesia, hindi natin magawa. Amen? Kasi tumitingin lang tayo sa isa. Yung pala, meron din ibang magagawa yung iba. At masigit pa nga. Amen po ba? So, hindi maganda na may favoritism. At pangsunod, it leads to missed opportunities. Kapag may favoritism, merong oportunidad na nalalagpasan. Tandaan po natin yan. Ano to? Actually, ito, more on yung part na to sa baba, more on leadership. No? Kapag nasa leadership ka, dapat wala kang favoritism. Amen? Kasi kapag may favoritism ka, hindi mo nakikita kung sino yung may potential. Ang nakikita mo lang yung paborito mo, yung apple of the eye mo. Pero ang dami palang potential sa iba. Amen? Nakukuha po ba? Introduction pa lang po ito. Ayan, meron tayo mamayang ano. Ayan. Sabi, Pastor, nag-libero ka ba? Hindi. So, next. At ito po yung panghuli na sinabi ni James. Kapag meron na po tayong favoritism, alam niyo ba sinabi nito na it makes us a judge. Tayo tayo para nagiging hukom, pero we judge with evil thoughts. Yes. Amen. Oh, mabigat. Kapag may favoritism ka, ikaw tayo humusga ng merong masamang kaisipan. Amen po ba? Ano pong ibig sabihin nun? Kapag sinabi pong merong masamang kaisipan, isa lang ang ibig sabihin, hindi maganda na merong favoritism. Amen. So, introduction pa lang, marami na po ba tayo natutunan? Na hindi maganda ang favoritism. So, pag-usapan natin ngayon ang ilan ba to? 4 lang. Yan. 4 lang, mabilis lang. Mabilis lang kaysa sa trend. Ayan. Hindi nagmamadali si Pastor. Yan, kasi gusto ko matuto ang bawat isa. Amen. Gusto niyo ba mabilis pero walang maintindihan? O mabagal, inaantok pero may naintindihan? Tandalin natin yung inaantok. Ano? Yan. Pakikurot po yung katabi kung may inaantok. Alam ko po magaganda ng mga mata natin, pero wag na po kayo magpakit kay Pastor. Ayan na, ganyan-ganyan kayo mamaya. Ayan. Walang tantalizing eyes. So sabi mo, Lord, gisingin niyo po ako. Okay, 1, 2, 3. Lord, gisingin niyo po ako. Ayan, praise God. So, nilagay ko ito, truths to know for us to not show favoritism. Mga katotohanan na dapat nating malaman upang tayo ay hindi magpakita ng pagtatangi. Okay po ba? Ready na po ba tayo? Isang bagay na dapat natin makita bilang mga mananampalataya na ang ating Diyos, yan, direkta, that God is not a respecter of person. Anong ibig sabihin? Ang Diyos po ay hindi siya rumerespeto ng tao. Ano yun? Bastos ang Diyos? Hindi. Ang ibig sabihin lang nun, ang ating Diyos, hindi kanya niligtas dahil sa kalagayan mo. Hindi kanya minahal dahil karapat-dapat ka. Amen po ba? Kasi ang tao, respecter ng person eh. Di ba? Paano tayo nagka-apply ng respect? Kapag respeto. Paano kung hindi ka respeto? Hindi sabihin mo, hindi ko na respetuhin. Kaya nga, ang sinasabi sa Biblia lagi, God is not a respecter of person. Anong ibig sabihin? Our Lord did not look at the outward appearance. Ang Diyos natin hindi siya tumitingin sa panglabas na anyo. Alam niyo po ba kung paano napili si Haring David? Ano sinabi niya kay Samuel? Ang tao tumitingin sa panglabas, pero siya tumitingin sa puso. Amen po ba? Kasi minsan, kaya tayo nagkakaroon ng debate tungkol sa pagbigay ng respeto. Kaya ang motto natin, di ba? Ang respeto hindi binibigay. Dapat ina-earn. Alam niyo po bang mali yung kasabihan na yun? Ano po dapat? Ang respeto binibigay sa lahat. Amen. Kaya parang nabago, no? Kasi parang ganda, respect is earned. Ikaw ba? Kung pag-uusapan lang natin ng respeto, walang makakagain sa atin ng respect kaya sa isa't isa. Sa katotohanan lang. Lalo na kung makikita ka kung sino ka kapag ikaw na.
Lalo na kapag makikita ka kung sino ka sa pamilya mo. Amen po ba? Kasi kadalasan ng tao, magaling lang kapag kasama ang ibang tao. Pero kapag ikaw na, lumalabas na ang dragon na sarili na. Amen po ba? Kaya nga, ang Lord, hindi siya respecter ng person. No? Hindi ka niligtas ng Lord dahil sa kalagayan na, sa tawag doon sa estado mo sa buhay, kung sino ka. Niligtas ka ng Lord dahil sa biyaya na lang. Amen po ba? So sabi nga, no, he looked at the heart. He was not impressed with riches or social status. Ang Lord hindi kanya respetuhin kasi parang ang galing-galing mo. Hello, si Lord ang nagbigay sa'yo ng galing. Amen. Amen po ba? Si Lord nagbigay sa'yo ng talino kaya hindi mo siya hindi mo siya tawag din yung makakapagpasikat kay Lord. Lord, ang galing-galing ko. Sabihin na sa'yo sa galing yan. Amen. Amen? Kung ano ka ngayon, kung anong tawag doon tagumpay mo, galing ka sa Lord. Amen. Kaya tayo mga nandito ngayon, huwag na huwag tayong titingin, huwag mong ibigay ng respeto sa pamamagitan na nakikita ng natin. Amen po ba? Ayan. So sabi nga po, no? Isa pa po, we are prone to judge people by their past. Kadalasan po, nagkakaroon din tayo ng tinatawag ng pagbigay ng respeto. Minsan, kung kilala natin ng tao, kung sino sila dati. Amen? Parang, ay, dati ganito yan. Ay, dati ganito yan. So, pero bilang mananampalataya, alam niyo po ba na lagi tinuturo sa atin ng Panginoon na huwag mong tingnan kung sino siya dati. Tingnan mo kung magiging sino siya sa hinaharap sa biyaya ng Panginoon. Amen. Kaya nga kahit sinong pumasok dito, alam natin kayang baguhin ng Panginoon. Yes. Amen po ba? Amen. Kaya nga ang church, lahat welcome. Kaya nga minsan may nagtatanong, welcome ba bakla dyan? Welcome ba tomboy dyan? Welcome ba dyan yung hindi kasal? Amen. Di ba sinasabi nila, welcome ba dyan sila ang pamilya? Anong sagot natin? Yes. Kasi nung pinako si Jesus sa krus, lahat para sa lahat yun. Yes. Kaya ang iglesia dapat para sa lahat. Wala tayong nakalagay dyan na no LGBTQ. Hindi pwede dito yung walang marriage certificate. Hindi ganun. Amen. Amen. Baka sabihin niya naman, okay, ganun pala, pwede nang ganyan. Mamaya, papaliwanag ng gusto. Pero simula pa lang tayo. Introduction ng number 1. Ng number 1. So sabi nga, no, we are prone to judge people by their past at their future. So we are also prone to judge by outward appearance rather than by the inner attitude of the heart. So we do not enjoy sitting with certain people sa church kasi minsan sinasabi natin hindi ko sila, ano daw yung pag-ganyan? Hindi natin ka-level. Nahirap naman yun. Amen. Lalo na kapag si Isko, hindi ka-level, matangkad siya eh. Kaya si Maris at si Robilin, mahirap din. No? Hindi ka-level. Hindi ka level. Kapag iba kayo level din ah. Ibig sabihin, huwag natin titignan ng gano'n. Kaya nga tayo dito sa church, dapat marunong tayong kumausap ng lahat ng tao. Amen. Natatandaan niyo yung sinasabi ko lagi pagtapos ng service. Sige po, kausapin po natin yung hindi pa natin nakaka-usap. Yung hindi pa natin nakaka-gusta. Amen? Kung sino yung minsan unang tingin, unang kita mo pa lang, ayun yung kausapin mo. Si Ate Gaya nakakatuwa. Pagdating niya si Maylin, gusto niya nang iuwi eh. Kaya tara, magkape tayo sa bahay. No? Pero sabihin, no, glory to God, no? Na ganun dapat. Amen. Na hindi tayo parang kung sino nakakilala. Kasi nga, nakwento ko sa inyo na si Mahatma Gandhi, ganun yung nangyari sa kanya. Hindi siya nakakita na parang welcome siya sa Christian Church. Kaya nabuo niya yung tawag din yung, ano ba yun yung, ano bang namin, anak? Ano ba yun nabuo ng, Si hindi Muslim. Yung sa mga, hindi ko Hinduism o ano, nakalimutan ko ba yun. Relihiyon. Napakadami nila. Actually, sila yung mas malaking relihiyon kaysa sa, kaysa sa Christianity at sa Islam. Buddhism ata. Basta, i-research ko, assignment ko sa inyo. So, ayun yung nabuo niya. So, sinabi nila, kung na-welcome pala si Mahatma Gandhi, ay grabe rin pala ang gagamitin siya ng word para sa
kakalago ng ng iglesia ng Panginoon. Amen? Amen po ba? So hindi mo alam kung sino yun nandito, tapos hindi mo pinansin, grabe potential leader pala. Siya pala yung tawag doon yung pwedeng gamitin ng Panginoon. Pero dahil sa atin, natisod, umalis, pumunta dun sa iba. Pero binigyan na pala ng Lord dito kasi wala. Alam niyo ba yun? Na yung destiny na sinatawag, na lumalagpas yan. Sabi nga lang, hindi porket destiny sa'yo ay sa'yo. Kapag hindi mo yan pinansin, mawawala yan. Sa buhay ni Esther, ayun po ang nangyari, no? Na pinaalalahanan siya. No? Ni Mordecai yung sinabi, kahit hindi ka tumayo, ililigtas pa rin ng Diyos ang bansa niya. Amen? So, kung hindi tumayo si Esther, hanggang mamatay siya, yung destiny na siya yung gagamitin para ma-preserve yung mga Hudyo, pwede pa rin mapunta sa iba. Kaya yun ang iwasan natin. Na yung pinagkakalob sa atin dito ng mga kapatiran, pangalagaan natin. Sabi mo natin na sabi mo, pangalagaan mo yan. No? Huwag mong palagpasin, huwag mong hayaang mawala. Amen po ba? Kasi, ang laki po ng possibility na yan din ang gamitin ng Lord na mas higit pa sa nagagawa natin. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah. Kaya nga sinabi, si Jesus, ang dami nagagalit sa kanyang mga Pariseo, yung mga Saduceo. Bakit? Kasi tawag sa kanya, Jesus is a friend of sinners. Lagi siya nakikita pumapasok sa bahay ng makasalanan, sinasabi nila. Lagi siya kumakain kasama ang mga makasalanan. Amen? Pero ang tanong, tinitolerate ba ni Jesus yung kasalanan? Hindi. Kaya siya sumasama doon dahil alam niya kailangan siya ng mga makasalanan. Para sila ay maligtas. Amen po ba? So, doon tayo mapasok ngayon sa sinabi ko kanina, bakit hinahayaan natin pumasok sila? Yung mga broken, yung mga confused, yung mga tawag din, yung mga hindi pa makapag-decide. Kasi alam natin na kapag pumasok sila dito, mailalapit natin sila sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Na yung kalagayan nila na hindi tama, ikatama ng Panginoon. Amen? Amen. Na yung kalagayan ng isang tao na sabi nga confused siya, lalaki ba siya, babae ba siya, hindi niya alam. Ang Lord ang magbibigay sa kanya ng sinasabi, lalaki ka. O, babae ka. Amen po ba? Kaya lahat, tinatanggap natin, hindi tayo nagtatanga. Amen? Mamaya may sasabihin ako sa huli sa bagay na yan, ito rin ay billion lines namin sa Bible School. Ayan. So sabi nga po, remember that we need to look at everyone through the eyes of God. Kailangan tingnan natin ang lahat sa pamamagitan kung paano tinitingnan ng Diyos ang lahat. Amen po ba? Ibig sabihin, kaya na may kinakanta tayo, di ba, na yung sa Hosanna, yung part na, break my heart for what breaks yours. Amen? Na sabi nito na kung ano ang nakakadurog ng puso mo, Lord, ayun din ang makita ko, ayun din ang maranasan ko. So sa mga tao makikita mo, lagi mong titingnan sila kung paano sila tinitingnan ng Diyos. Itong taong ito, may kaluluwa mahalaga. Itong taong ito, kaluluwa nagmamahal ng Diyos. Amen po ba? Itong taong ito, kahit maganda ang kalagayan nito sa buhay, kung walang Diyos to, delikado. Amen po ba? So we need to look at everyone through the eyes of God. So, sabi nga po rito, inilagay, if the visitor is a Christian, kung ang dumating daw na bisita ay isang Kristiyano, we can accept him because Christ lives in him. Amen po ba? Amen. Kung halimbawa may Kristiyano, ilang beses na may nagibisita tayo mga Kristyan na, sinabi mo natin, huwag ka pumasok kasi tayo ibang church ka eh. Di ba hindi? Tinanggap natin dahil alam natin kapatid natin sa pananampalataya. Eh paano kung hindi sa Christian? Ito naman, we will accept them because we know Christ died for them. Amen? Kung hindi Kristiyano, tatanggapin natin sila dahil alam natin maging sa buhay nila ang Panginoon namatay para sa kanila. So, aalisin natin doon ngayon yung pagmapalaki. Aalisin natin ngayon doon yung favoritism. Amen po ba? So, number 1 pa lang, Ayan, sige. Lagi natin tandaan, pangalawa din, para mawala sa atin yung pagtatangi. Number 2, tandaan natin, it is God who decides
and it is God who chooses. Sinabi nga po sa John 15 verse 16, kung maalala natin, sinabi, hindi natin pinili ang Panginoon, kundi ang Panginoon ang pumili sa atin. Amen po ba? Sino rin yung makakapagmalaki sa atin na kaya ka Kristiyano dahil pinili mo ang Diyos? Kaya ka naligtas ngayon dahil pinili mo ang Diyos. Kasi kahit pinili mo ang Diyos, kung hindi tayo pinili ng Diyos, wala tayo magagawa. At ang katotohanan, sinabi sa Biblia, no one seeks God. Amen? It is alone by the grace of God kung bakit tayo naligtas. So, sino tayo ngayon para matahin ang iba? Sino tayo ngayon para tingnan natin mas mababa ang iba? Sino tayo para sabihin natin na hindi sila karapat-dapat at ito lang ang karapat-dapat? Amen po ba? Kahit sa pamilyang kinabibilangan mo ngayon, it is alone by the grace of God. Kaya ka nandiyan dyan. Amen po ba? Tandaan natin, para mawala yung pagmamalaki natin, para hindi natin ma-apply din sa iba, ang Diyos ang pumipili at hindi tayo. Sabi nga po, isang magandang bagay na magpapatunay nito, ang ating Panginoon, in-ignore niya yung tinatawag ng national differences. Anong ibig sabihin nun? Mababasa natin lagi sa Biblia na ang kaligtasan ay para sa mga Hudyo at para sa mga Hentil. Amen po ba? Makakita ba tayo doon ng favoritism? Wala. Bakit? Kasi pag sinabing Hudyo at Hentil, ito ay para sa lahat. Malinaw? So in the sight of God, there is no difference between Jews and Gentiles when it comes to condemnation or salvation. Walang pipiliin ng Lord na ito lang sige sa Hudyo lang. Kundi, sabi nga kung sino ang makakatulan ng tawag doon ng parusa, makakatulan siya dahil hindi siya nananampalataya, maging Hudyo man siya o Hentil. Kung sino ang makakatulan ng kaligtasan, makakatulan siya dahil hindi dahil Hudyo siya o hindi dahil Hentil siya, kundi dahil sa kanyang pananampalataya. Amen po ba? Malinaw? Ayan. So pangalawa, God also ignores social differences. Pag sinabi yung social differences, yung status sa buhay. Sa Biblia, lagi natin mababasa na sinasabing master and slaves. Amen po ba? Pag sinabing master and slaves, ito yung status sa buhay. Yung tinatawag na rich and poor are alike to Him. Ang mayaman at mahirap parehas lang sa mata ng Diyos. Amen. Kaya dito sa church, sa iglesia niya, lalo sa FCC San Jose, hindi tayo tumitingin dito kung sinong may sasakyan. Hindi tayo titingin dito kung sino yung maraming pera. Ang tinitingnan natin dito kung sino siya pumasok, tatanggapin natin. Amen po ba? Ayan, kaya kung nag-invite kayo, huwag kayo mahiya, sabihin nyo lagi, welcome lahat doon. Amen? So sabi nga dito, tinuro ni James teaches us that the grace of God makes the rich man poor. Alam niyo po ba yun? Na sinabi ang tawag doon ni James dito ni Santiago na sa salita ng Diyos, ang isa palang mayaman nagiging mahirap. Bakit? Kasi hindi niya magagamit ang yaman niya para maligtas. Pero ang mahirap nagiging mayaman. Bakit? Dahil sa biyaya ng Lord, siya ay naliligtas. Amen po ba? So, nagiging pantay ang lahat. So, because he cannot depend on his wealth, and it makes the poor man rich because he inherits the riches of grace in Christ. Dahil sa mayamang biyaya ng Diyos. So, dito natin makikita yung ini-ignore ng Diyos, national differences, Jews or Gentiles, and social differences kung ikaw ay master or slave, kung ikaw ay mayaman o mahirap, kung ikaw ay kilalang tao o simpleng tao. Kaya nga pagdating sa church, pagdating sa gawain ng Lord, pantay-pantay. Walang doktor, walang principal at estudyante. Amen po ba? Lahat pantay-pantay. At kahit si pastor, hindi angat sa inyo. Hindi porket nandito ako sa harap, angat ako. Hindi. Tinalo ko ng Lord na leader, but then hindi ibig sabihin nun, angat ako sa inyo. Ang kailangan ko, pangalagaan kayo. Pero hindi ibig sabihin, angat ako sa inyo. Amen po ba?
Amen po ba? Amen. Ayan. Kaya ba? Amen. Meron pa tayong dalawa. Amen. Ayan. Then, pangatlo, para mas diretsahan na, sinasabi rito na showing favoritism is a sin. Para diretso na tayo. Ang pagpapakita ng pagtatangi ay isang kasalanan. Sabihin niyo nga po, kasalanan. Ulit. Kasalanan. Ay yung may buhay. Kasalanan. Yan, kasalanan. Sinabi po yan sa James 2 verse 9. Sabi dito, ngunit kung nagtatangi kayo ng tao, kayo'y nagkakasala. Nalinaw po ba? Sino dito yung may favoritism? Wala na. Kasi malinaw sinasabi, nagkakasala. Ulitin natin verse 9. Ngunit kung nagtatangi kayo ng tao, kayo'y nagkakasala. At batay sa kautusan, dapat kayong parusahan. Amen. Kaya nga, binanggit natin kanina yung mga disadvantage pag may favoritism. Lagi may negative effect. May consequences. Amen po ba? So sinabi nga, kapag nagtatangi ka pala, binibreak nito yung tinatawag na royal law. Ano ba yung royal law? Kaya sa tinawag na royal law kasi nagmula sa hari. Amen? Kaya nga sinabi royal decree. Kasi galing sa hari yung utos. So, itong royal na yung tinatawag na pangalawa. Di ba yung una, love God above all, Amen. with all your heart, soul, mind, and strength. Ano yung pangalawa? Love your neighbor as your... Kung sinabi mo dyan, love your favorite neighbor as yourself. Love your lovable neighbor as yourself. Ano sinabi? Love your neighbor. Amen po ba? Alam niyo po ba na kapag ikaw ay nagtatangi, hindi mo nagagawa ang utos na yan. Amen. Amen. Nakakaintindi mo ba? Yes. Ayan, so, praise God. Akala natin minsan, wala tayong nalalabag sa love your neighbor, ano? Pero kapag malinaw na sinasabi ngayon, pag may favoritism ka pala, nag-break mo to, yung bagay na to. So sinabi nga, kung magbabasa tayo in Luke chapter 6 verse 27 hanggang 35, alam niyo ba yung Luke 6:27 hanggang 35? Ayan po yung tinatawag na, tawag doon yung talata about loving your enemies. Mamaya, basahin nyo Luke chapter 6 verse 27 hanggang 35. Pag pinasa nyo dyan, binabanggit dyan yung mga masamang ginagawa sa ilang kapwa mo. Yung banggit dyan nga yung sa tinapay. No? Pag binato ka ng bato, na daw? Batuhin mo ng tinapay. Kapag sinampal ka sa kapila, bigay mo pa yung... Kung ginagawa ka ng balabad, bigay mo pa yung... Iba pa. At kapag niloko ka, hinaya ka lumakad ng 1 milya, gawin mo pang 2 milya. Ipagpanalangin mo ang mga nagkakasala sa iyo, umusik sa iyo, pakainin mo. Grabe yan, Alam niyo po ba na tawag doon, tinuturuan tayo doon na kailangan mahalin natin ang lahat. Yes. Pag sinabi kasi love your enemies, sinabi rin doon, ano ang kabuluhan na kaya mo lang mahalin yung nagmamahal sa iyo. Yes. Ano ang kabuluhan na kaya mong bigyan ay yung nagbibigay lang sa iyo. Amen po ba? Amen. Ibig sabihin, kahit hindi ka mahal-mahal, tinuturuan ka ng Lord na mahalin mo. At kahit hindi kaya magbalik sa iyo, tinuturuan ka ng Lord na magbigay. Amen. Amen po ba? So, doon pinapakita rin na kapag may favoritism ka kasi, alam niyo po ba na na-apply yun? Na hindi natin namamahal yung mga taong hindi ka mahal-mahal. Na hindi natin natutulungan yung mga taong hindi katulong-tulong. Kasi sabi nyo, mayaman naman yun. Kaya naman niya magbayad, ba't pa ako ganyan na lang. Tama? Mali? Amen. Ayan. So, tandaan natin, kapag nag-show tayo ng favoritism, magkakasala tayo. At nag-break natin yung tinatawag na royal law na love your neighbor as yourself. Ikaw nga mismo, di ba, masakit na hindi ka piliin. Tama naman. Di ba? Masakit din na karamdaman mo na parang mayroong kinikiling ang iba at ikaw, hindi. Kaya kasi sinabi, love your neighbor as yourself. Kung ayaw mong maramdaman na parang ikaw na-off out, sinasabi nga ano ba yun sa grupo? Yung out of place, huwag mong gawin sa iba.
Amen po ba? Amen. Malinaw po ba yun? Amen. Ayan. So, showing favoritism is a sin. So, alam na po natin ngayon. So, dapat mawala sa atin ang pagtatagi. Amen. Ayan. At lastly, ito yung kailangan mangyari. Para mawala po yung favoritism, yung tinatawag na sinabi rito sa James 2:13, na sinabi rito, walang awang hatulan ang di marunong maawa. Pero ito pakinggan nyo, ngunit mangingibabaw ang awa sa paghatol. Ano pong ibig sabihin? Dapat po laging mangingibabaw yung tinatawag na mercy. Sabihin nyo nga po, mercy. 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 Sabi, habag o awa. Amen po ba? Ibig sabihin, bakit kailangan mangibabaw yung habag? Lagi mong tatandaan na ang sino mang pumasok dito, kailangan ng Diyos. Amen. Amen po ba? Masasabi ba natin na porkit matagal na siyang Kristyano, malakas siyang Kristyano, masabihin natin hindi niya na kailangan ng Diyos? Na hindi niya kailangan ang habag ng Diyos? Na hindi niya kailangan ang protection ng Lord? Amen? Di ba? Hindi. Kaya nga po dapat mauna ang mangibabaw ang mercy. Sabi nga, let mercy triumphs over judgment. Huwag kang tumingin, huwag kang mag-judge sa nakikita mo. Huwag kang tumingin, mag-judge sa base sa nararamdaman mo. Kundi dapat mangibabaw sa iyo yung habag at awa. At ayun, ang isang bagay na makapagpapalapit sa iyo kung sino man ang tao na iyon. Amen po ba? Ang Diyos, bakit tayo inabot? Dahil sa Kanyang mercy. Amen po ba? Dahil alam niyang wala tayong magagawa, siya ang mismo ang gumawa. Kaya tayo mga Kristiyano, as we not show favoritism, magiging madali sa atin lumapit kahit kanino. Amen. Amen po ba? At bilang mga magulang din, ganun din. Kapag wala tayong pinapakitang favoritism, magiging madali sa ating lapitan lahat ng anak natin. Hindi tayo nakatingin dun sa isa lang. Amen po ba? At sa mga kaibigan din natin, ganun din. Sabi ko nga itong pag-aaral natin ngayong umaga, applicable sa lahat. No? Sa lahat ng aspeto ng ating buhay when it comes sa ating maikipagkapwa tao. But then, let's focus more dito sa iglesia. No? Nandito sa iglesia, welcome ang lahat. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are welcome. Sabihin mo, you are not. Kasi yan ang katotohanan. Tinanggap tayo lahat ng Diyos at minahal tayo ng Diyos. Lahat tayo. Amen po ba? Kaya dito sa iglesia na ito, it is my prayer na walang magpapakita ng favoritism. Amen po ba? Na wala po tawag doon, walang mag-i-implement ng favoritism. Yes. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya ang church na ito, kung sino man ang pumasok, welcome. Amen. Alam mo ng estado, welcome. Amen. Mamahalin natin. Yes. Kaya sasabi lang, dito po sa FCC, may higit na nagmamahal sa iyo. Di ba? So yun ang katotohanan. But then, dapat tayo, tunay din natin silang pinamahal. Amen po ba? Amen. So, dito po ako magtataos. Tatapos. Sabi nga na, let us accept one another and show no favoritism. Amen. Sabi nga, tanggapin natin ang bawat isa at huwag tayo magpakita ng pagtatangi. Dahil alam natin at dapat natin malaman. Yeah. Dapat natin malaman yung katotohanan na ito. Ready na po ba kayong marinig yung truth na kailangan natin makita para magiging madali sa atin tanggapin ng lahat sa iglesia na ito? Amen. Sige. Kung kaya nyo kabisaduhin nyo. Sabi dito, God will accept a person as they are. Amen po ba? Tinanggap ka ba ng Diyos dahil sa ikaw lang? Ikaw at ikaw lang, tinanggap ka ba ng Diyos? Di ba tama? Tinanggap tayo ng Lord kahit sino tayo. Yes. Pero ito yung sunod. But God will not let them stay as they are. Yes. Hallelujah. Tagalogin natin. Ang Diyos, tinatanggap niya ang tao, ano ba ang sitwasyon niya o katayuan niya. Sabi nga, kung LGBT siya, kung hiwalay siya, kung live-in siya, kung sira ang pamilya niya. Amen po ba? Amen. But then, hindi hayaan ng Diyos na yun nasa Kanya na may mananatiling kami. Babaguhin. Amen. Amen po ba? Hallelujah.
Masaya ba kayo doon? Yes. Amen. Ayun ang dapat makita natin. Kaya welcome ang lahat dahil kung paano ka binago ng Diyos, ganoon din sila gagawin. At kung magpapakita ka ng pagkatangi, paano nila mararanasan yung pagbabago na yun kung sa buhay mo, matitisod sila. Amen po ba? Totoo po ang word na katitisuran. Totoo po na mayroon na ating church dahil sa katitisuran. At totoo po na mayroong mga kapatirang umaalis dahil sa natitisod. Kaya po, sabihin ko sa katabi mo, huwag ka maging katitisuran. Sige, sabihin mo, kaya na ba kayo? Tingnan nyo sa mata. Ayan. Sasabihin nyo naman ngayon si Pastor, huwag ka magiging katitisuran. Sasabihin ko rin naman, lahat tayo, huwag tayo maging dahilan ng ikatitisod ng kapatid natin. Amen po ba? At isa po sa way para matisod sila yung pagtatalo. Walang special treatment sa Page City dyan sa Jose. Amen. Amen po ba? Kaya kapag kumakain tayo, pantay-pantay. Na? Hindi siya sabi, ay, Pastor, wala na silang hotdog, ikaw lang meron ha. Hindi ganon. Kung anong kinakain nyo, yun din ang kakainin ko. Mas bawal pa nga sa akin, pag matamis, bawal din sa akin masyado. Na? Pero salamat kasi kahit bawal, napakain niyo ako. Di ba? Hindi ka nagtatangi sa akin. So, ibig sabihin, welcome ang lahat. Dapat maramdaman ng lahat. No, na nagmamahalan tayo, na tinatanggap natin ang bawat isa. But then, dapat maramdaman din ng bawat isa na hindi tinotolerate ang maling gawain. Nagtutulungan. Amen po ba? Meron po ba tayo natutunan? Amen. Marami ba? Yes. Ma-apply ba natin sa buhay natin? Yes. At dito sa iglesia? Amen. So, show no favoritism. Huwag po tayong magtatangi. So, lahat, papansinin na natin mula ngayon. Amen? Amen. Lahat. Asa si Ate Ruth? Lahat, ililibre na to ni Ate Ruth. Amen. Talaga ba? At lahat, hindi lang mapapalibre, manlilibre na rin. No, wala nang amin ah. So, ibig sabihin talagang magmamahal tayo bilang pamilya. Amen. At yung pamilya walang tinatangi at walang nagtatangi. Napakasaya po ng pamilyang gayon at napakasaya po ng iglesia na tunay na masasabing pamilya. Amen? Ayan. Sige po, tayo po tayong lahat at palakpakan natin ang Lord. Kasi ang ating Diyos, huwag niyong iisipin na tumatawag ang Diyos kay Noah, kay Abraham, kay Moises, kay David, sa mga apostol dahil nagtatangi siya. Hindi po. Tinawag niya yung mga heroes of faith na yun dahil tinawag niya. Amen? At alam ko po, hanggang ngayon tumatawag ang Panginoon at hindi niya tinitignan kung anong kalagayan sa buhay. Tinatawag niya kung sino niyang gusto niyang tawagin. Amen po ba? Kaya tayo, huwag tayo magtatangi. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo pong lahat ay kumikit. Tayo po'y manalangin.